Marso 2025 ning atong CBN sa Miss O Radio 87.5 FM. Pagbuhagay sa kamatuoran og mga impormasyon ang ngayang masayran sa katawhan. Ubos sa liderato ni Governor Juliet Uy. Mga kasikas ug kalampusan sa Misamis Oriental nga gilangkuban sa mga programa ug proyekto paghatod tinuoray nga serbisyo. Bangon Miss Or Balita. Alas 10 hangtod alas 11 sa buntag. Inyong mapaminawan matag adlong Lunes ug Biyernes. Bangon Miss Or Balita. Ubong di mawala, naanay bakterya o virus. Sa baga, pag Solmux Advance, maayo mo limpyo og baga, mong paspas makapaayo og ubo. Solmux Advance, in liquid na. Resolve copied phlegm in as fast as 3 to 5 days when taken 3 times a day. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Solmux Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Atangi, ang programang Birada, balita, issue. Birada, reaksyon, argumento. Birada, diskusyon, aksyon. Birada, Birada. matag adlong Miyerkules alas 12 sa udto ngadto alauna sa hapon dinhi lamang sa Miss O Radio 87.5 FM, mo balita, mo alagad, mulingaw. Birada. Mga giya og sumbanan diya sa atong pagbiyahe gamit ang atong mga sakyanan. Batasanon og sundon kining mao nga mga giya. Una, susiyon kini nga mga parte o gamit sa inyong sakyanan pinaagi sa pagsagulo ni ining mao nga mga letra, ang blow bagets. Susihon ang battery. Susihon ang mga suga o lights. Susihon ang sukod sa oil sa inyong sakyanan. Susihon ang tubig o water. Susiyon ang brake sa inyong sakyanan. Susiyon ang hangin sa inyong aircon o sa inyong ligid. Susiyon ang gidaghanon sa inyong gas o gasolina. Susiyon ang parte sa makina o engine. Susiyon ang kalidad o magdala sa reserba sa ligid o tire. Susihon o gandamon ang kaugalingon o self diha sa pagbiyahe. Kini nga pahinomdom hatod kanato sa Miss O Radio 87.5 FM. Mo balita, mo alagad, mo lingaw. Tanong ni Kuya Kim, anong hanap mo sa baboy? Certified Wapig Oink. Dahil pinalaki sa Pigrola. Oink, oink. Yung malaman. Oink. Siksik sa mata, mata pala. Oink, oink. Yung malusog. Oink. Sa kuro talaga namang ramdam. Oink, oink. Yung matimbang. Oink. Pag kinarga sa truck, budlak na lang. Oink, oink. Yan ang hanap ko, biyahero, dealer at racer pa man. Oink, 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 oink. Certified Wapig. Tingin to timbang, talagang lamang. Certified Wapig. Dahil pinalaki sa Pigrola Hog Feed. Certified Wapig. Dahil pinalaki sa Pigrola Hog Feed. Certified Wapig. Sa Pigrola, sa Pigrola, lamang kasama laman. Oy, oy. Certified Wapig. Tingin to timbang, talagang lamang. Certified Wapig. Dahil pinalaki sa Pigrola Hog Feed. Certified Wapig. Dahil pinalaki sa Pigrola Hog Feed. Certified Wapig. Sa Pigrola, sa Pigrola, lamang kasama laman. Pigrolak lang ang may Pigro Builders, kaya lamang kasama laman. More than 30 Pigrolaki years. Ang depresyon makaguba sa kaugmaon o makakutlo sa kinabuhing bulawanon. Kung ikaw nakasinati niini, likay pinaagi sa pagsunod niini nga mga sumbanan. Ayaw iluo mo itago ang imong mga problema. Kanunay pakigsulti sa imong pamilya o mga higala. Isulti kanila ang imong nasinati o giatubang nga mga problema. Himua nga busy ang imong kaugalingon diya sa paghimo sa mga butang nga makapahupay kanimo. Duol sa mga lumiliyok sa simbahan o pangayo og tabang kanila. Duol sa buhatan sa gobyerno, ilabi na sa DSWD o di baka sa DOH, aron nga ikaw matabangan, pinaagi sa ilang mga tao nga gisaligan para sa pagtabang sa ingon ana nga mga kahimtang. Labaw sa tanan, ampo kita kanunay sa atong labaw nga makakagahom nga sa kanunay iya kitang giyahan sa tanan nga atong mga kalihukan. Kini nga giya o pahinumdum giatod kanato sa Miss O Radio
87.5 FM. Mubalita, mualagad, mulingaw. Kalibanga, langay sa banyo. Sa Diatabs, kuman ang kalibanga. Basta kalibanga. Sulit sa kapaspas ang Diatabs. 2 capsules work in as fast as 1 hour. 8 pesos SRP ra per capsule. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Join us on Sunday's Flashback and Playback for a heartwarming musical experience that will bring back the magic of classic songs and transport you to a time when music truly touched our hearts and souls. Sunday's Flashback Playback with DJ Troy. Still feels like a first night together. Every Sunday, 8 to 11 in the morning, only here at Mr. Radio 87.5 FM. Mubalita, mualagad, mulingaw. Mubalita, Mualagad. mulingaw. Mr. Radio. Mubalita mo alagad, mulingaw. Kanilang Mr. Radio 87.5 sa daya sa inyong mga FM radio station. Impormasyon nga inyong masaligan, pangalagat alam sa tanan. Sa mga kalingawan, kami instrumento sa kalambuan. Sa social media o live streaming, inyong mabati ang Miss or Radio. Mr. Miss or Radio, your FM station that plays good music. Mr. Miss or Radio, and entertainment we're always good as new. Mr. Radio. Gikan sa tunga-tungang bahin sa Misamis Oriental, nga rin nahimutang istoryo sa Zona 11 Taguluan, Misamis Oriental. Nagapaminaw kamo sa Miso Radio 87.5 FM sa dial sa inyong mga radyo nga nagasibya sa katuyuan nga mobalita, moalagad ug mulingaw. Ang Miso Radio adunay gikusgon nga 5,000 watts o ginisakop sa KBP kon kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Gikan sa hawanan sa Miss O Radio 87.5 FM, amo karon ihatod ang mga maundanong balita. Pinaagi sa Miss O Radio Patrol Balita sa hapon. Dinhi inyong masayran ang nagkadaiyang labas ng mga balita sa atong palibot. Miss O Radio Patrol Balita sa hapon. Ug karon ang inyong mga tigbalita. Maayong hapon, Misamis Oriental, Tibok Nasud, ingon man Tibok Kalibutan nga naabot sa atong sibiyahan. Adlong Biyernes karon, Pebrero 27 tuig 2026. Nagapaminaw kamo sa Miss O Radio 87.5 News FM. Kininyong tigbalita, Miss Or Step Berganyo, alang sa Miss O Radio Patrol Balita sa hapon. Kini man nagunang balita karong orasa. Sa balita sa paugnat sa kusog. Filipino IM gipildi ang Indian opponent sa Pacquiao International Open Chess o Gilas Pilipinas na pakyas kontra New Zealand sa FIBA WCQ. Sa Celebrity Balita. Shasha Padilla nagpaayo human sa sustained broken capillaries o Michelle D nangayo og warrant of arrest. Interpol Red Notice batok ni Zian Gasa. Alang sa balita sa negosyo. PLDT target ang IPO alang sa Vitro Inc. og 25 ka-loan agreements nga ni kantidad og 10.3 billion US dollar gitakdang pirmahan sa Pilipinas. Sa balita, kawas sa nasud.
Clinton itubag sa Epstein probe gisaway ang GOP og FBI nagpatuman og search warrant sa panimalay ni Carvalho. Dugang balita gawas sa nasud, US VP Vance gisugdan ang gubat batok sa fraud. Pondo sa Minnesota gi-freeze. Sa balita, sunod sa nasud. Focus crime sa nasud mi kunhod og deliberasyon sa impeachment complaint batok VP Sara sugdan sa Marso. Dugang balita sulod sa nasud, street level individual sikop sa Baybast sa Oroquita City og 2.5 million pesos nga mineral ore nasakmit sa checkpoint sa Iligan. Dugang balita sa rehiyon, Governor Rocky nanguna sa Infracom meeting. Alam sa balitang lokal. Mga benepisyaryo sa tupad gipailawom sa oryentasyon og National Art Month gisaulog sa Taguluan. Dugang balitang lokal, implementasyon sa speed limit sa El Salvador City giiskutan sa public hearing. Og LGU og Barangay Night Variety Show ipahigayon sa Balingwan. Sa pulis, balita. Kampanya batok overcharging sa pamasahe gipahigayon sa Lagindingan Airport og usapatay usa kritikal sa bangga sa motor og truck sa Taguluan. Dugang pulis balita mag-uuma gipusil og gitigbas patay. At ang mga detalye ini sa atong pagbalik human sa pahinumdum. Kalibanga, langay sa banyo. Sa Diatabs, human ang kalibanga. Basta kalibanga. Sulit sa kapaspas ang Diatabs. 2 capsules work in as fast as 1 hour. 8 pesos SRP ra per capsule. Alagang Unilab yan. Loperamide is a generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Miss Radio. Sa balita, sa paugnat sa kusog. Filipino IM gipili ang Indian opponent sa Pacquiao International Open Chess. Ang detalye nini nga report ihatod ni Ms. Or Dandalandan. Gipili ni Filipino International Master Christian Giancarlo Arca nitong Webes ang Indian Grandmaster na si Pa Inian. Aron maangkon ang bahin sa ikaduhang pwesto human sa unom ka round sa Manny Pacquiao International Open sa Family Country Hotel sa General Santos City. Si Arca nga nakabase sa Zamboanga City at dunay 4.5 puntos. Parehas nga nakascore nila ni Bulgarian GM Arkadiy Naidic, Singaporean GM Tin Jingyao, Filipino IM Chito Garma, Swiss GM Peng Limin, Swedish GM Vitaly Sivok og Platon Galperin og Indian GM Vikash NR. Giorganisar sa Pacman Chess Association ang 5 ka adlaw nga kalihukan nga nagtanyag og $20,000 ngadto sa kampiyon. Alang sa sports news, kini si Miss or DJ Dandalandan para sa Miss Radio. Handa mo balita, malagad, mulingaw! Sa balita, sa paugnat sa kusog. Napakyan sa pagdaog ang Gilas Pilipinas kontra New Zealand sa score nga 69 batok 66 sa FIBA World Cup qualifiers ni atong adlawng Huwebes sa gabi sa SM Mall of Asia Arena. Apan na paubos sa score nga 57-66 ang dula sa dihang miapas ang New Zealand ug nahimong 64-66 sa nahabiling 4-7 segundos. Apan na palain pag-score ang New Zealand sa nahibilin nga segundo hinungdan sa pagkabot sa score nga 69 paboras sa nasangpit nga team. Sa Celebrity Balita. Shasha Padilla nagpaayo human sa sustained broken capillaries. Ang detalye nini nga report ihatod ni Miss Or Dandalandan. Nagpaayo na si Shasha Padilla human ang iyang tuo nga mata na develop sa broken capillary tungod sa conjunctivitis. Hinungdan nga nag-isolate siya sulod sa pipila ka adlaw. Gipaambit ni Padilla sa usa ka post sa Facebook nga kinahanglan siyang i-isolate human nakasinati og mga sintomas sa sipon, ubo, hilanat ug conjunctivitis. Nga sagad na ilhan nga pink nga mata.
Sumala sa Mayo Clinic ang capillary sa mata o ang subconjunctival hemorrhage. May tabo kung ang gamay nga ugat sa capillary na buak sa ilawom sa conjunctiva. Alang sa Celebrity News, kini si Miss or DJ Dandalandan para sa Miss or Radio. Ang balita, malagad, mulingaw. Sa Celebrity Balita. Ang kampo sa beauty queen actress nga si Michelle D nagkanayon ni atong adlong Huwebes nga kun gikinahanglan mangayo sila og red notice sa International Criminal Police Organization or Interpol kung adunay pagawas nga warrant of arrest batok sa social media personality nga si Christian Shian Gaza bahin sa iyang reklamo sa cyber libel. Gisulti kini sa abogado ni D nga si Attorney Maggie Gardoki ni atong Huwebes samtang miatubang siya sa National Bureau of Investigation Cybercrime Division. Aron mo pasaka og supplemental affidavit kalabot sa cyber libel complaint nga bag-o lang gisangat sa aktres batok kang Gaza. Sa usa ka ambush interview si Gardoki niingon nga kung tinuod nga si Gaza ana sa gawa sa nasud, mahimo siyang dakpon kung adunay warrant nga ipagawas pinaagi sa red notice sa Interpol. Umas pahinumdom atang ang detalye sa atong balitas negosyo o gawas sa nasud. Ubong di mawala, naanay bakterya o virus. Sa baga, pag Somyuk sa Advance, maayo mo limpyo og baga, maong paspas makapaayo og ubo. Somyux Advance in liquid na. Resolve coffee phlegm in as fast as 3 to 5 days when taken 3 times a day. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Somyux Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Miss Radio. Alang sa balita sa negosyo. PLDT target ang IPO alang sa Vitro Inc. Ang report ihatod ni Ms. Or Julina Luab. Gibahibalo sa PLDT Incorporated nga ilang seryosong ginatun-an ang paglusad o initial public offering kon na IPO alang sa ilang data center nga Vitro Incorporated. Imbis nga ibaligya ang kontrol niini sa ubang kumpanya. Matod ni PLDT CFO Danny Yu, dili sila uyon nga mabaligya ang majority stake sa Vitro tungod kay gusto nilang magpabilin ang kontrol sa maong asset. Gidugang usab ni PLDT CEO Victor Giuinio nga ginasusi pa nila ang mga lagda sa REIT kan Real Estate Investment Trust isip laing pagi sa pagpadako sa pundo. Samtang gipaniguro nga ang data center mababilin nga lig-on ang tinubdan sa kita sa kumpanya. Sa pikas bahin, nitala ang PLDT og 212.2 billion pesos nga gross service revenue sa miaging tuig. Din ang data og broadband mao'y naglangkob sa 85% sa ilang kitibukang kita. Bisan pa sa pagkasaka sa kita, gipakunod sa kumpanya ang ilang capital expenditure kon capex ngadto sa 60.3 billion pesos ni atong tuig 2023 o gilauman nga mas muubos pa kini ngadto sa 50 billion pesos karong tuiga tungod sa mas istrikto nga disiplina sa paggasto. Mo ko na ang balita aton hipos para sa negosyo kini si Miss Or Julina Luab sa Miss Radio mo balita mo alagad. Mulingaw. Alang sa balita sa negosyo. Gitak ng pirmahan sa gobyerno sa Pilipinas ang 25 ka Official Development Assistance or ODA loan agreements nga mo kantidad og 10.3 billion US dollar. Uban na sa mga nasud sa Japan, South Korea ug France. Mato di Finance Secretary Frederick Go kinsa gilangkuban sa napulo ka loan gikan sa Japan, napulo gikan sa Korea ug 5 gikan sa France aron pondohan ang mga proyekto sa kalambuan sa nasud. Samtang nagkadulang nasud sa status nga upper middle income, gipasabot ni Go nga hinay-hinay nang mobalhin ang gobyerno gikan sa paghulam ngadto sa public-private partnership aron ponduhan ang mga dagkong infrastruktura. Gawas ni ini, doon na usab ginasusi nga dugang pondo gikan sa Asian Infrastructure Investment Bank alang sa digital connectivity sa Luzon ug sa Manila's Sponge City Project. Sa balita, gawas sa nasud. Clinton nitubag sa Epstein probe, gisaway ang GOP. Ang detalye ni ini nga report ihatod ni Meso Radio intern Jillian Alsonado.
Gipahayag ni kani US Secretary of State Hillary Clinton nga gitubag niya ang tanang pangutana sa House Oversight Committee may kalabutan sa Jeffrey Epstein case ato sa unom ka oras nga closed door deposition ni atong Webes sa New York. Gipahimatuod ni Clinton nga wala siya makaila o makikomunikar kang Epstein o giila lamang niya si Ghislaine Maxwell isip usa ka casual acquaintance. Dungan niini gisaway ni Clinton ang Republican Party or GOP tungod sa paghimo og interview nga pribado imbis nga ipahigayon kini sa publiko. Ang maong investigasyon kabahin sa lakang sa Kongreso batok sa human trafficking diin gilauman nga musunod sa pagtestigo ang iyang bana nga si kanhi President Bill Clinton. Mao kana ang balita nga nahipos gawa sa nasod. Kini si Miss Oradio Intern Gillian sa Miss Oradio. Mubalita, mualagad, mulingaw. Sa balita, gawas sa nasud. Gi-search sa mga ahente sa Federal Bureau of Investigation ang headquarters sa Los Angeles Unified School District ug ang balay sa superintendent ni adlawng Miyerkules, Pebrero 25 ning tuig. Wala pagibutiyag sa mga federal nga otoridad ang detalye sa kaso tungod kay ubos pa kini sa sealed warrant. Si Carvalho na ilhan nga award-winning educator o kaniadto gipasinunggan sa Spain tungod sa iyang kontribusyon sa edukasyon. Apan sa miaging mga tuig na kasagubang o kontrobersiya ang distrito, lakip ang napakyas nga proyekto sa edukasyon sa education technology samtang padayon ng investigasyon sa mga otoridad. Sa balita, gawas sa nasud. US BP van sa gisugdan ang gubat batok sa fraud. Pondo sa Minnesota gi-freeze. Ang report hatod ni Miss Radio Intern Candy Abisede. Gisugdan ni Vice Presidente J.D. Vance ang iyang gubat batok sa fraud pinaagi sa pag-freeze sa $259 million nga pondo sa Medicaid alang sa estado sa Minnesota ni adtong Miyerkules. Kini nga lakang nga gisportahan ni CMS Administrator Mehmet Oz, gihimo human gitahasan ni President Donald Trump si Vance sa pagsumpo sa mga anomalya sa benepisyo ilabi na sa sumali nga komunidad. Ang maong aksyon kabahin usab sa mas gihugtan nga kampanya sa administrasyon batok sa imigrasyon human sa kontrobersyal nga operasyon sa federal agents ni atong Enero nga nikalas og duha ka kinabuhi. Mao kana ang balita nga nahipos gawas sa nasod. Kini si Miss Oradio Intern Candy sa Miss Oradio. Mu balita, mu alagad, mulingaw. Human sa pahinumdum atangi ang detalye sa balita sulod sa nasod ug balita sa rehiyon. Mga kamisor, nakadungog na ba mo? Aduna na'y bagong Enervon. Ang pinakabago, pinakamaayo nga Enervon. Enervon Z Plus na siya. Must have gid kini mga kamisor. Karon, gipakusgan pa sa zinc, vitamin C, vitamin B1, 2, 3, 5, 6, and 12, ug vitamin E. Tabang mo hatag og healthy energy. Ug dugang nga depensa kontra sa sakit ubanan sa saktong diet ug exercise. Busa, ayaw na mo paulahi. Pagtumar na mo sa pinakabag-o, pinakamaayo nga Enervon Z Plus. Alagang Unilabyan! Multivitamins Plus Zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Miss Radio. Sa balita, sulod sa nasud. Focus crime sa nasod, mikunhod. Ang detalye ni nga report, ihatod ni Miss or Jam Marcel. Mikunhod nga to sa 3.24% ang focus crime sa nasod gikan sa bulan sa Disyembre niagi nga tuig hangtod sa bulan sa Enero 2026. Base sa datos sa Philippine National Police kon PNP, gikan sa 2006-87 ka mga kaso sa bulan sa Disyembre, mikunhod kini sa 2005-81 sa bulan sa Enero. Sa focus crimes, naglakip ang pagbangawat, robbery, rape, murder, homicide, physical injury, o karnaping sa motorsiklo ug ubang sakyanan. Dako usab ang pagkunhod sa mga kaso sama sa murder, physical injury, rape, motorcycle carnapping sa maong panahon. Nanguna sa crime reduction ng Police Regional Office 1 nga may kapin 31% nga reduction. Nagpakitang gilas usab ang National Capital Region Police Office sa pagpaubos sa krimen o sa pagpapaspas sa pagsulbad sa mga kaso.
Sumala ni Jose Melancio Nartatis Jr. nagpakita ang pagkunhod sa krimen nga epektibo ang gipakusog nga police operations o koordinasyon sa maong komunidad. Gisaad sa PNP nga padayon nilang paligunon ang police presence ug investigasyon aron masiguro ang hustisya ug kalinaw sa maong publiko. Og magututong nga ipos nga balita lang sa nasud kini si Mr. Jammer sa Simis Radio, mo balita, mo alagad, mulingaw. Sa balita, sunod sa nasud. Sugdan sa Marso 2 hangtod 4 sa House Committee on Justice ang pagdungog sa upat ka mga impeachment complaint batok kang Vice President Sara Duterte. Sumala ni Batangas Representative Jerbil Jinky Beatrix Loistro, una susihon kung sufficient in form and substance ang mga reklamo. Kung pasado, hatagan og napulo ka adlaw ang respondent sa pagtubag ug mosunod dayon ang formal nga hearing. Matupad niya ang posibleng mutaas ang proseso tungod upat ang reklamo nga pagahisgutan. Sa balita, sunod sa nasud. Private sector mosalmot sa government infra project bidding. Ang detalye ni nga report ihatod ni Miss O Radio intern Riz Lagi. Gibutyag ni Vince Dizon nga daghang-dagong kumpanya sa konstruksyon ang nagpakita og interes nga moapil sa mga prioridad nga proyekto sa gobyerno, ilabi na ang rehabilitasyon sa Maharlika Highway ug ang pagtukod og dugang mga classroom sa tibuok nasod. Ang pahayag gihimo human sa iyang pakikita sa grupo sa mga quadruple A contractors. Lakip sa mitambong nga mga kumpanya ang DMCI, ER Corporation, Megawide Construction Corporation ug Makati Development Corporation. Matod sa kalihim kasagaran dili mo appeal sa bidding sa DPWH ang maong dagkong kumpanya gawas kun dako o foreign assisted ang proyekto. Gidugang pa niya nga usa sa mga hinungdan nga anong malikayan sa ubang kumpanya ang government bidding mao ang kahadlok nga madawit sa mga aligasyon o isyu sa korupsyon. Bisan pa niini naglaom ang DPWH nga mas mudaghan ang partisipasyon sa pribadong sektor sa umaabot nga mga proyekto. Mao kana ang balita nga nahipos sa nasod kini si Miss O Radio intern Riz sa Miss O Radio. Mo balita, mo alagad, mo lingaw. Sa balita sa rehiyon. Street level individual na sikop sa buy-bust operation sa Oroquita City. Ang detalye ni nga report ihatod ni Miss Jam Marcel. Nasikop sa mga otoridad ang usa ka suspitsadong drug personality nga giilangan si alias Jokjok atol sa buy-bust operation adlang Huwebes, Pebrero 26 ning tuig sa may Purok Ono, Barangay Lower Langkanagan, Oroquita City. Ang operasyon gipangunahan sa Oroquita City Police Station uban ang Philippine Drug Enforcement Agency Region 10 ug ang 102nd Regional Mobile Force Battalion Region 10. Nakuha gikan sa suspect ang kapin 6 gramo sa gituhang shabu nga nagkantidad og 400,800 pesos, lakip ang bypass item, turo ka gagmay ug usa ka dagkong sachet nga illegal nga droga, candy container nga gigamit isip imbakan, disposable lighter ug 1,000 pesos nga mark money. Ang suspect karon anaa sa kustudiya sa Oroquita City Police Station alang sa hustong proseso ug dokumentasyon sa mga nakuhang ebidensya. Padayon ang panghimangno sa kapulisan batok sa paglapas sa balaod sa illegal nga droga. Og magututong na ipos nga balita alang sa rehiyon kini si Mr. Jammer sa Simis Radio, mo balita, mo alagad, mulingaw. Sa balita sa rehiyon. $2.5 million pesos nga mineral ore na sakmit sa checkpoint sa Iligan. Ang detalye ni nga report ihatod ni Miss Radio intern Marian Balyaso. Nasakmit sa mga otoridad sa Iligan City ang gibanabanang 2.5 million nga kantidad sa gidudahang copper-bearing mineral ore sa usa ka checkpoint operation ni adtong Pebrero 23, 2026. Gipahunong ang usa ka prime mover truck nga gimaneho ni alias Nesto human makuha ang impormasyon nga aduna kini illegal nga kargamento. Diin na diskubrihan ang dulan 500 kasako sa mineral ore nga gideklara lang isip scrap metal. Tungod sa kakuwang sa saktong dokumento ug plaka sa trailer, ang mga nasakmit nga mineral ug ang sakyanan gi-turn over na sa mga hingtungdang ahensya
alang sa inventaryo ug dugang investigasyon. Sumala ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., mas paligunon pa nila ang operasyon batok sa illegal nga pagbiyahe sa mga likas nga yaman sa nasud aron maprotektahan ang kinaiyahan. Moka na ang balita nga nahipo sa rehiyon, kini si Miss Oradio Intern Marian sa Miss Oradio. Mubalita, mualagad, mulingaw. Sa balita sa rehiyon. Gobernador Rocky nanguna sa RDC Region 10 Infracom meeting. Ang detalye ni ining report ihatod ni Miss Oradio Intern Juvelin Mundano. Gipangunahan ni Governor Rogelio Neil P. Roque ang first quarter meeting sa RDC 10 Infrastructure and Utilities Development Committee or Infracom adlong Merkules, Pebrero 25 ning tuig sa N-Hotel Kauswagan, Cagayan de Oro City. Gisgutan sa meeting ang Interim 2025 Regional Development Report, Chapter 13 nga nagpunting sa pagpalapad o pagpa-upgrade sa infrastruktura sa rehiyon. Kiyatagan sa bukayag ang kahimtang sa mga airport development projects, mga farm-to-market road or FMR projects, ug ang paghanay ug pagkumpleto sa FMR network plan aron sa palig-on ang konektibidad sa mga komunidad. Dugang pa, gisgutan ang pagpresenta sa FY 2027 budget proposal sa mga ahensya ubos sa Infrastructure Development Committee or Infracom. Isip kabahin sa padayon nga pagplano ug pagpalig-on sa mga proyektong pang-infrastruktura sa rehiyon. Mao ka na ang balita nga nahipo sa rehiyon, kini si Miss Oradio Intern Jovelin sa Miss Oradio, mu balita, mu alagad, mu lingaw. Human sa pahinumdom at ang iyang detalye sa atong balitang lokal. Shalom ang Yahweh ang Yeshua Elia Ministry End Time Message mudalit kaninyo ning tulumanon dawata ang kamaturan tulumanon nga nagtawag kaninyo sa pagbiya sa tanang mga pagtulunan nga iya sa mga pagano iya sa demonyo o sa pagdapit kaninyo sa pagsimba lamang ni Amahang Yahweh pinaagi ni Yeshua Messiah. Shalom, shalom, Aleinu, Ya'akov Yisrael, Ya'akov Yisrael. Miss Radio. Alang sa balitang lokal. Mikaban sa 243 ka mga benepisyaryo gikan sa lungsod sa Taguluan ang nipaubos sa usa ka tupad orientation adlong Huwebes, Pebrero 26 ning tuiga. Ang maong kalihukan kabahin sa padayon nga programa sa gobyerno nga nagtumong sa paghatag temporaryong trabaho ug pinansyal nga tabang adto sa mga lumulupyo. Atol sa orientation nga giuluhan ni Taguluan Peso Head Merly Imano, gilatid ang mga buluhaton sa komunidad ug ang mga benepisyaryong madawat sa mga partisipante isip suporta sa ilang panginabuhian. Alang sa balitang lokal. National Arts Month gisaulog sa Taguluan. Ang detalye nining report ihatod ni Miss Radio Intern Riz Lagi. Malang pusong gisaulog sa Taguluan ang ilang unang National Arts Month celebration ubos sa pagdumala sa Municipal Tourism Office ng gipangaluhan ni J.R. Pascua. Ang kalihukan gitumong aron ipadayag ug palig-unon ang importansya sa art isip pamaagi sa pagpahayag sa kultura o pagkamamugnaon sa mga kabatan-unan ug lokal nga artist. Gisalmutan ang mga selebrasyon sa kapin na pulo ka junior ug senior high schools sa Taguluan uban ang mga representante gikan sa Balingasag ug Manolo Fortich. Lakip na ang mga out-of-school youth nga aktibong niapil sa nagalain-laing artistic activities. Lakip sa mga gipahigayon nga workshops, ang visual arts, pinaagi sa soil painting, contemporary dance, hip-hop ug photography nga naghatag og higayon sa mga partisipante nga makakat-on og bagong kahanas o mapalapdan ang ilang artistikong ekspresyon. Usa sa highlights sa kalihukan mao ang kultural nga pasundayag sa mga dinapit nga bisita gikan sa tribo sa Talaandig, Bukidnon nga migamit sa traditional nga instrumento aron ipakita ang bahandi sa lumadnong kultura. Pinaagi sa mga selebrasyon, gilauman sa lokal nga panggobyerno nga mas madasig ang interes sa art, mapalambong ang talento sa kabatan-unan
o mapalig-on ang suporta sa mga lokal nga artist sa lungsod. Mao kana ang balita nga nahipos sa lokal kini si Miss O Radio Intern Res sa Miss O Radio. Mo balita, mo alagad, mo lingaw. Alam sa balitang lokal. Implementasyon sa speed limit sa El Salvador City. Gihisgutan sa public hearing. Aniya ang report. Ang panggamahan ng lokal sa El Salvador City bag-o lang nagpahigayon og public hearing Pebrero 20 sa El Salvador City Hall aron ipasabot sa mga residente, motorista ug stakeholders ang implementasyon sa speed limit ordinance. Tungod sa nagkataas nga kaso sa road incidents, may rason nga ang panggamahan ng lokal nag-draft og legislations aron mapaubos ang mga vehicular accidents ug fatalities sa jurisdiction sa syudad. Base sa datos sa tuig 2021 nga tuig 2025 nga gipresentar atol sa hearing, gikinahanglan ang ordinansa nga nagtarget sa 9.7 km stretch sa National Highway gikan sa Mulugan paigon sa Sinalok, lakip na ang local city ug barangay roads. Ang inisyatiba gipalapad tungod sa nagkataas nga ekonomiya, lakip ang mga expanded infrastructures ug 6-lane roads. Gikalipay ang mga progresibo ug kalambuan sa syudad apan epekto niini ang volume sa traffic ug risgo diha sa pagpadagan sa kadalanan. Nagpatawag og dialogo si El Salvador City Mayor Edgar Lignes isip mao'y gikinahanglan nga lakang aron matubag ang dugay nga issue sa road accident sa syudad. Matod niini nga sukad sa iyang pagsugod sa tuig 2016 niabot o pinakadako nga aksidente ang El Salvador sa tuig 2017 sa tibuok Pilipinas gumikan sa kataas ug kalapad sa dalan nga niabot na og 9 kilometers. Tunga-tunga sa tuig 2021 ug tuig 2025, ang syudad sa El Salvador nagtala og 195 cases sa property damage, 186 physical injury cases ug 49 fatalities gikan sa road accidents. Kini nga figures nagkinahanglan og urgent need nga interbensyon sa gobyerno aron maprotektahan ang mga residente o biyahero. 5 ka mga barangay sa national highways gikonsiderang high risk. Hotspots nga mao ang Sinalok, Mulugan, Pedro sa Bacolio, Poblasyon ug Taytay. Mulugan ang adunay highest number sa fatalities nga 20 ang namatay. Ang lokal nga panggamhanan nagplanong moalokar og 2.5 million pesos alang sa instalasyon sa additional traffic lights sa Barangay Amoros aron mapatuman ang speed limit enforcement. Gidugang sab sa mayor nga implementation sa speed monitoring system magtugot sa mga otoridad nga mag-issue og citations nga kumpleto sa picture sa vehicle, license plate o recorded speed. Ang speed guns ug enforcement cameras ang i-deploy sab aron masiguro nga data-driven ang pag-impusar. Mao kato atong balita nga nahipos alang sa balitang lokal. Kini si Miss Step Berganyo sa Miss Radio, mu balita, mu alagad, mulingaw. Alam sa balitang lokal. Sana padayon nga pagsaulog sa araw ng balingwan, kiaghat ang tanan lakip ang mga empleyado sa local government unit uban sa mga barangay councils o functionaries pinagi sa usa ka makalingaw nga variety show. Kini ipahigayon sa Don Vicente Fernando Cultural and Sports Center alas 7 sa gabi adlong Biyernes, Pebrero 27. Giimbitar ang tanan sa pagpakita sa suporta ug himuon kining makahuluganon nga gabi alang sa mga taga-balingwan. Human sa pahinumdom at ang iyang detalye sa atong pulis balita. Tanong ni Kuya Kim, anong hanap ng biyahero sa baboy? Tingin pa lang, malaman. Certified Guapig. Pag kinurot, siksik, lusog. Certified Guapig. Mabigat ang timbang. Certified Guapig. Kasi laking pigro na. Kagapay for more than 30 pigro lucky years. Ito lang ang may Pigro Builders. Busog sa nutrients. Tingin to timbang, Certified Guapig. Noon hanggang ngayon, labang ka sa malaman. Pigro lang. Miss Radio. Sa pulis balita. Kampanya batok overcharging sa pamasahe gipahigayon sa Lagindingan Airport. Ang detalye nini nga report ihatod ni Miss Radio Intern Nisel Maagad. Gipahigayon ang usa ka public address campaign o bandilyo sa Lagindingan Airport
niadtong Pebrero 27, 2026 sa may alas 9:05 sa buntag aron sumpuon ang mga report sa overcharging sa pamasahe. Kini nga lakang nagpahinumdum sa tanang PUV drivers o operators nga hugot nga mosunod sa opisyal nga taripa sa gobyerno. Giawhag usab ang mga pasahero nga magmatngon og i-report dayon sa mga awtoridad ang bisan kinsa nga molapa sa balaod aron masiguro ang hapsay og patas nga serbisyo sa transportasyon sulod sa palibot sa airport. Mao kana ang balita nga nahipos sa pulis. Kini si Miso Radio Internisel sa Miso Radio. Mubalita, mualagad, mulingaw. Sa pulis, balita. Nakakabsens kinabuhi ang usa ka lalaking giilang si Rizel Bernaldez. Samtala na sa kritikal nga kondisyon ang kauban niini nga si Danny Navarro. Human ang ilang gisakyang motorsiklo na lambigit sa usa ka insidente. Tali usa ka kanter truck sa Zone 12 Barangay Sihayon, Santa Cruz, Taguluan. Pasado alas 12 sa kadlawon Pebrero 27. Butiag sa igagaw ni Rizel nga si Jupet Carbonel, gikan sila sa kampo sa San Martin, Villanueva ang duha ka lalaki ug pauli na unta sa Barangay Muhon, Taguluan. Mas friend man na sila. Naglaag dito, naglingaw-lingaw, may sa balay. Sa Bilya? O, diya sa kampo, sir. Kampo. Nag-shot-shot may ginagmay dito, then gignan ako kung igagaw nga. Kaya mulakaw namang isa, kaya muuli diya sa muhon. Tingkuyog siya. Kaya sabay ra daw, ipatod ra daw siya ugma sayo. Nya. Amot kinsay nag-drive silang duha, kay ang katong isa, dili man kay tubog good. Ano ni nawadag kinabuhi, sir, ang nawadag diretso kinabuhi si Rizel Bernaldez. Ang katong isa daw paghatod daw dito sa Cagayan MMC. Ingon po itong nakasaksi dito daw paghatod, muram kang bandaw po itong patay na. Kay ulo manggujapon daw. Si Rizel Bernaldez, 35 anyos, sa Kapagadian City ug empleyado sa usa ka inilang kumpanya sa Bugo, Cagayan de Oro. Sana mga naa sa kritikal nga kahimtang giilang nga si Danny Navarro, 25 anyos, usa ka backhoe driver, residente sab sa Pagadian City. Sa eksklusibo sab nga pagkikinabi sa Miso Radio, sa driver sa truck nga si Simon Palasan nga paingon unta sa Surigao. Yun ay nakalit lang nga ni overtake ang motorsiklo sa dapit. Tabuha mo god kay awong dagan rato kay kuandra mga 30 to 40 nara sa 14 ang RPM to. Ang driver atong motor kusog yang padagan o sa kabantay ba ni kalitra siya og kuan kining balin sa linya sa kung kuan ba sa ang linya. Ang yang angkas gitulod siya siyang angkas kay nakita naman ko nga patabo siya yang gitulod ang driver moto nga ang manubila ga wigol na ba wana naigo na sa side mirror. Ang side mirror mo hinapan sa kuha kay gahe ba to. So moto na igo yang dri nana siguro nahangad siguro tong driver ato. Not balance na to. Kusog mo tilang dagan good. Nato isaksi isa ka kon trabante sa San Miguel. Moto gipangita sa mga pulis gabi yang nakalakaw naman. Wala na ko ang pangalan niya. Pero dagan mag nakakita sa kon diyan ang crossing pa Santa Ana. Dagan ba sa kiyanan na pagkahitabo, sir, or mingaw na po ang dalan? Mga 12 no tugod. Dagan ba natoy magibang vertikan niya mga service. Gibertikan mo ito niyang service mo itong wa niya makita kalit raw kuan balin sa linya. Mapanaigo sa ko. Kay bertik mo sila gud kusog lang dagan ba. Tungod sa kusog nga impact, dead on arrival nga nadalas balay tambalanan sa Taguluan si Bernaldez sa nadaling gidala sa Northern Mindanao Medical Center si Navarro. Gumikan sa seryosong mga samad nga naangko niini. Padayon panghimong investigasyon sa kapulisan sa Taguluan aron sutaon ang dugang detalye sa maong disgrasya. Samtang naakaron sa ilang presento gikustudiya ang driver sa truck. Sa pulis, balita. Mga kamisor, sa drug buy bust operation ang gipahigayon karon sa lungsod sa Taguluan. Kung nasa 200,000 ka pesos nga kantidad sa gituang shabu ang nasakmit. Ana karon sa pikas linya si Miss Orjun Tio Irat nga live karon diya sa area. Sir Don, maayong hapon. Exclusive sa Mr. Radio kang mapanood na Mr. Steph lahi na po nga mukabat sa 240 sa magitua 240 mil ang ito ang kantidad sa Shabu
ang nabawi karon Mr. Steph sa atong mga kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit karon mga panahon na Mr. Steph pagpanahona mismo gyud ni Police Captain Rickson Talimis Mr. Steph nga diin nagpagayon karon sa operasyon diri sa may Zone 5 Santa Cruz or Sihayon Santa Cruz Taguluan na misami sa Oriental Mr. Steph. Kini nga suspitado ila o mas naila siya sa alias na si Tatay nga diin maoy positibo gyud na palitan sa ato ang asset karon Mr. Steph nga diin mo hinungdan nga nabawi ang maong gidaghanon sa gituan nga Shabu karon mga panahon na. Now kung imong makit-an diri Mr. Steph sa area medyo ilado na gyud notado na kini mao nga suspitado gani Mr. Steph kini siya na priso naman ni atong tuig 2008 di naduna kini sa decision Mr. Steph nga life imprisonment di nadala kini siya sa may mismo gyud sa bilangguan sa Davao apan sa atong nasayran Mr. Steph ni apilar kini sila og na-acquit kini siya sa decision sa Supreme Court. So human siya migawas Mr. Steph sulod sa 12 ka tuig siya na priso sa may Davao Penal Colony Mr. Steph. Nibalik na po siya sa iyang negosyo pagpamaligya karong mga panahon na ug muna hinungdan Mr. Steph magiambakan karon sa mga kapulisan sa probinsya uban po sa mga kapulisan sa may Taguluan na police station ug ang buhatan po sa PDEA probinsya Mr. Steph kuan siya kani bitaw hiniusang operasyon Mr. Steph aron gyud sa pagkasikop kining mao aron masikop gyud kining mao nga suspitsado karong mga panahon na. Actually ang operasyon ani Mr. Steph ikasa ni kagabi pa sa ato ang mga tinugyanan sa PDEO but medyo idlas gyud kini mao nga suspitsado Mr. Steph. So karon pa gyud na tigayon ang mao nga gipaygayon nga bypass operation. So nagbalampuson gyud ang atong mga kapulisan Mr. Steph sa pagkasikop aning mao nga suspitsado karong mga panahon na. Gikabutyag na Mr. Steph kining mao nga suspitsado sa akong nagikaingon medyo ilado na gid siya mutado na sila diri silang lugar o ganit pamahayag sa pila ka mga lumulupyo diri nga medyo doon na gid sila kabalaka nga basin niya maabot ng panahon na bisan ang mga bata nga mga minor de edad maka avail or maka kanabitang maka experience na sa ingonani nga mga binuhatan Mr. Steph kay bisan na nagkinsa ang iyang baligyahan ni dinhi sa ilang area karong mga panahon na Mr. Steph. So normal nga reaksyon sa mga suspitsado dili man gid nila na i-reveal kung kinsa gi ilahang mga supplier, kinsa gi ilahang mga kanabitaw nga kuan ba sila gahatag og mga stock bisan pag sa unsa sa mga pangutana Mr. Steph gani ako siyang gignan nga pwede ba nato siya mahinabi kay aron nga ato pong makuhaan siyang statement kung unsa ba gihinungdag rason nga taliwala na priso na siya 12 ka tuig do na sa desisyon nga reclusion perpetual kanang life sentence but still padayon pagyapon siya sa iyang pagpamaligya karong mga panahon na apan matod pa niya dinalang kuno siya matog pamahayag basta ang rason og hinungdan nganong nagpadayon siya pagpamaligya karong panahon na Mr. Steph nagituan nga illegal nga droga nga Shabu mao Mr. Steph ang hinungdan nga aduna siya balatian nga diin wala siya ikapalit sa maintenance sa tambal mo na yang himo lugar nga rason karong mga panahon na. So naana sa atong mga kamot sa kapulisan karong mga panahon na Mr. Steph ang mao nga suspitado pauban po sa matinugyanan po sa PDEA aron og mapungadlaw formal lang ni pagkakaga sumbong des paglapas sa pagmaligya sa illegal nga droga Mr. Steph aron nga yan ang pong serbisyuhan ang maong kantidad o maong gidaghanon sa Shabu nga nakuha siyang ito ang Shabu nga nakuha siyang posisyon karong mga panahon na. Mukapat siya Mr. Steph sa 30 gramos o kadunay kreatibukan estimated nga kantidad nga mukabat sa 240,000 Mr. Steph ang maong gituang Shabu. Although mingon pa lang sa gituan tungod kay iagi pa magyapon na sa laboratory karon Mr. Steph para pag-confirm gyud kung kining maong item Shabu ba gyud nga maoy nakuha mismo diha sa iyang posisyon karong mga panahon na Mr. Steph. Okay, Mr. Luna, lang tayo pangutana, no? Kaning biktima, ay kaning suspect nga imong giingon nga na ay sakit kunuhay, o unsa ba ni ang proseso din ha kung madakpan at imanon ba ni sila diha sa prisuhan nga namang kaibalatian? Actually, Mr. Steph, normal na kay before ni sila ipaygayon ang kanabitawng pagrekisa silang lawas naman sila gitawag bitaw kanang Miranda rights bitaw Mr. Steph. Nga basahan sila nga sila dunay katungod nga mokuha silang abogado, doon na po sila makatungod nga mokuha silang doktor para pag-examine silang lawas lugar. O niya dayon, kini siya sa among sa akong ibawan ng secretary sa tupag pangutanahan, murag wa pa ni siya murag simana pa kapin or wa pa siya magbulan, human siya na operahan Mr. Steph. Kini tungod sa iyang kidney man siguro ni nga sakit Mr. Steph. Kini mao nga suspitado pero sa
nadawat lugar nga monitoring sa itong mga kapulisan sa probinsya, sa PDEO lugar. Even though nga naa siya sa sulod sa ospital, nagpaalam siya siyang gibati, Mr. Steph. Padayon, ang ihang negosyo, diri siyang panimalay, Mr. Steph, sa may Zone 5, Sihayon, Santa Cruz, Taguluan, Misamis Oriental. So, siguro, kung magiging malipin naman gini siya, siguro ang iyang maintenance ani, o ang ihang kinibitaw nga pag pauli siyang samad o siyang balatian, siguro, saguto na sa atong gobyerno, kay ang Miranda right, Mr. Steph, nag-ingon man nga kung wala sila ikagasto, wala sila ikakaya nga mo sustain or mo kanabitaw mo check up silang lawas, ang gobyerno mo provide nila. Ang atos ang bilangguan, Mr. Steph, like for example, ang kinibitawng provincial jail nato, naman po tayo kaugalingon po ng mga doktor, ang probinsya nga mo kanunay nag-follow up sa atong mga PDL na naka-detain diya sa mga bilangguan kalma panahon na, Mr. Steph. Okay. Mr. Don, kani ba siya minyo na ay mga sakop sa iyang pamilya unsa puy pang buhat? Mr. Don, nga dili pud ma-provide kay nganong nisulod siya ingon aning trabaho or panginabuhian nga dili maayo. Actually, sa atong pagpangutana, Mr. Steph, minyo ni siya, pero ang iyang asawa ni karon tuwa na daw sa probinsya sa Bohol. Sa atong hibawan, murag na minyo ni uglain, o niya ang iya ding mga anak karon, Mr. Steph, medyo nagabulag-bulag na, gani, naa naman na siya nagpuyo sa balay sa igsuon sa iyang asawa. Sa iyang pamahayag lugar nga atong hinati kaganina, naa na siya nagpuyo dire. So wala nagyoy baka lugar kung ingon tag nag-atiman niya nga sakop siyang pamilya, o kini na lang igsuon sa iyang asawa, Mr. Steph, mo iyang bali lugar mo atiman sa iyang kahimtang karong mga panahon na. Pero sa atong hibawan, Mr. Steph, sa pagpaopera niya, ang gasto hapit daw kuno mag-milyon or more than milyon. Okay. Pero wala naman gid sila mangayo lugar mga assistant, kaya man niya ang ibayaran ang mga hospital bill sa diyang naoperahan siya, Mr. Steph. Okay. Sir Don, no, kani bang suspect, kanusa ni siya gikan na priso? Nagbalik din siya sa iyang sa iyang bisyo din na sa pagpamaligya. Na priso siya, Mr. Steph, sa kaso gyapon nga illegal nga droga, although ang iyang akadto nga time sa gitaygayon nga niya, ang nabawi niya is marijuana niadtong 2008. 2008. Yes, 12 siya katuig, Mr. Steph, nga priso dito sa may Davao Penal Colony. O niya dayon nakagawa siya niadtong tuig 2020. Mr. Steph, o niya pagbalik niya din mo ni karon gikan siya sa marijuana, karon niya na po siya sa nag-level up. Negosyo nga lain na po nagituang siya bo. Murag medyo ni level up siya from marijuana to Shabu, Mr. Steph, karong mga panahon na. Okay. Yes, Mr. Don, no, ang atong barangay kapitan diya or mga opisyal, unsa ilang mga reaksyon ani nga finally na dakpan na pud ni nga ang gikabalakan nila nga basin unya no nga maoy hinungdan nga ang mga batan-on diha, mga bata magsulod pud sa ginadili nga bisyo. Okay. So gikalipay sa atong mga opisyalis diri sa may Santa Cruz, Mr. Steph, uban usab na kanunay nag-assistir gid si Kagawad Pangka sa sitwasyon sa yunani nga kalihukan sa mga kapulisan, kay sila pud mismo ug ginasuporta nga unta paundang na gyud ug mawala na gyud kining kanunay nga matakarugon niya adunay mga bypass operation, ay matod palagi nga daagi dinhi ang uban sa lugar pagpabaligya sa illegal nga droga sa mga barangay. Pero ilang paningkamutan gyud tutok sila mahimo ang unta maundang ni siya pinagi po silang ubos nga kooperasyon po sa mga kapulisan sa Costa. Ayan. So Mr. Don, wala na bay lain din ha nga ilang na sigpaw pa nga ilang na mga nalambigit pa pod no nga parehas susama ani niya nga suspect. Actually, Mr. Steph, padayon paghapon ang monitoring ko sa mga kapulisan, Mr. Steph, labi na sa PDEO, sa mahayag ni Captain Talinis sa Mr. Steph, kung naman sa interview nga tagagayon siya ha. Padayon pa ang ilang yung pag-monitor, padayon pa ang ilang pag-susigyod, kay ang ilang gusto yung karong mapanahon ng maundang na gyud. Or kung di man galing maundang, mabawasan na gyud kini mga tao karon nga naglambigit nini nga paggamit ug pamaligya sa illegal nga droga, Mr. Steph. Ayan. So Mr. Don, salamat kaayo ang update o ato lang atang-atang ang dugang detalye pod ni human ana diha, Mr. Don, asa man ni siya dalahon dayon. For the meantime, diha pa ni siya sa tagulang nga Minister Mr. Steph, nya formal dayon nga file ni siya kaso. So posible madepende na sa korte kung i-turn over ni siya dito, Mr. Steph, sa may Dinitaw Provincial Jail, Mr. Steph. Ayan, so salamat kay Mr. Don alang sa imong final report. So
So mao na ang nahimo nga kalampusan na po karon sa buhatan sa Provincial Drug Enforcement Unit Mr. Step sa panguna ni Police Captain Rickson Calines uban sa mga kapulisan po sa probinsya o sa Taguluan uban sa buhatan sa PDEA. So lain na po din nga kalampusan nga ilang nahimo karong adlaw human lagi nga lain na po suspetsado nga nasikop karon nga gituhuang na maligya og nagamit sa illegal nga droga. Gikan sa location sa may Zone 5 Tihayon Santa Cruz Taguluan ni Misamis Oriental. Ini si Mr. Don Herat alang sa Miso Radio. Balita, alagad, Mulingaw. Sa pulis, balita. Mag-uumag, gipusil o gitigbas patay. Ang detalye ni nga report ihatod, Miso Radio Intern, Jubilin Mundano. Brutal nga gipatayang usa ka mag-uuma sa sitio Bulat, Barangay Upper Suyan, Malapatan, Sarangani Province. Ang gitudlong sospek mismong barangay tanod nga giilang si alias Tom. Giangkon sa maong suspetsado ang pagpamusil sa biktima o gitabangan og tigbas sa kauban niini. Gihingusgan sa sospek nga self-defense lang ang iyang gihimo tungod sa aligasyong gisulayan usab siyag pusil sa biktima. Sa inisyal nga investigasyon sa Malapatan Municipal Police Station, adunay kanhing panagbangi ang sospek ug biktima ug tungod sa putyukan nga gipitik niini, ni samot ang kasuko sa sospek human kining mapaakan. Sa pagkakaron, ana-ana ang suspetsado sa Malapatan MPS ug mag-atubang sa kasong murder. Mao ka na ang balita nga nahipos sa pulis kini sa Miso Radio Intern Jovelyn sa Miso Radio. Mo balita, mo alagad, mo lingaw. Atong oras, alas 6:22 sa kagabhion, hatod kaninyo sa Unilab. Mga kamis or, inyo nabating hanaay sa mga balita karong oras ang hatod kaninyo sa Miso Radio 87.5 FM. Alang sa inyong opinion o suggestion, ipadangat lamang ka na sa atong Miso Radio official Facebook page. Kininyo tigbalita, Miss or Step Berganyo. Sa Miso Radio, mo balita, mo alagad, mo lingaw. Gikan sa tunga-tungang bahin sa Misamis Oriental, nga rin nahimutang istoryo sa Zona 11 Taguluan, Misamis Oriental. Nagapaminaw kamo sa Miso Radio 87.5 FM sa dial sa inyong mga radyo nga nagasibya sa katuyuan nga mo balita, mo alagad ug mulingaw. Ang Miso Radio adunay kusgon nga 5,000 watts o ginisakop sa KBP kon kapisanan ng mga broadcaster ng